Good evening po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Masarap makabalik sa dati mong pinanggalingan. Andito mo nga sa pinanggalingan, di makakarating dahil may stiff neck. My dear friends, sa gabing ito, sinabi si Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, will enter the kingdom of heaven. Kayo po ba gusto niyo makarating sa kaharian ng langit? Yes or no? Mahina. Gusto niyo mamaya? Tsaka na lang, Father. Hindi kami nagmamadali. But that is our goal in life, to be with the Father in heaven, to be with Jesus, bilang regalo sa ating pamumuhay na matuwid dito sa lupa. At paano ka makapasok sa langit? Of course, dito sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Listening, pakikinig. Tayo ay inaanyayahang makinig, lalo na ngayong panahon ng synodality. Yan ang sikat na salita, pakinig. Pero kung minsan, hindi tayo sanay makinig. Nais nating tayo ang magsalita. May isang mag-asawa, madalas silang mag-away, halos araw-araw. Nagsasabi sila ng hindi maganda sa isa't isa at yung mga bata na apektuhan. Kaya siguro sabi ng babae, maghiwalay na lang tayo, sawang-sawa na ako. Sabi ng mister, sige, maghiwalay na tayo. Pero sabi ng babae, bigyan kita ng yellow pad, 3 pages. Ako din, 3 pages. At isulat mo lahat ng galit mo sa akin. At isusulat ko rin ang lahat ng galit ko sa iyo. Nag-agree sila. Ang lalaki, nasa sala. Sulat siya. Ang dami niya sinulat. At yung babae, habang nagluluto, nagsusulat. Tapos after 30 minutes, exchange papers. Palitan na sila. At nung binabasa ng misis ang sulat ng kanyang asawa, iyak siya ng iyak. Yung luha sa kanyang mata ay dumadaloy dahil sa sulat ng kanyang mister. Alam ba niyo kung anong sulat ng mister? Hindi. Gusto niyo malaman yes or no? Chismoso. Hindi niyo naman sa inyo yun eh. So, okay. Sabi ng mister, alam mo, hindi na kita mahal kasi di ka na naliligo, di ka na masarap magluto, di mo na inaasikaso yung anak natin, marumi ang ating bahay, etc., etc., 3 pages. At yung babae naman ang nagbasa, mas malakas ang kanyang iyak. Ay, yung lalaki na, no?
Oh, mali pala ako. Senior moments. Yung lalaki nagbasa. Napaiyak ng matindi yung lalaki. Gusto niyo malaman? Panindigan niyo na. Marites. Ang nakasulat, 3 pages, I love you. 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 Walang katapusang I love you. Siguro na pagtanto ng misis niya, hindi ko pala pwedeng iwanan yung mister ko. Sa mag-asawa, kailangan lang makinig. Kailangan mag-usap. Kailangan magpakumbaba. Kaya mamaya pag-uwi ninyo, yung mga mag-asawa dito, magsulatan kayo, ha? Kung may galit lang kayo sa inyong asawa, wala naman, okay lang. At si Maria, ang ating ina, ay parati nakikinig. Sa kalooban ng Ama, sumusunod siya. Lahat ay pinagnilay-nilayan niya sa kanyang puso. Sa tagpo na sabsaban ng isilang si Jesus. Sa tagpo ng pagkakita kay Jesus na nawala sa templo, everything Mary kept in her heart. Si Maria, nagdarasal, nagninilay, kasabay ang pakikinig. At si Maria ay ina nating lahat at handa rin siyang makinig sa atin. Kaya siya ang ating pag-asa at gabay. Siya ang ating ina na malalapitan. Napaganda ng parokyang ito na tayo ay nasa pagkalinga ng mahal na ina, ng mahal na Birhen, na handang umagapay sa atin at nakikita natin sa kanyang pagkagapay nandoon ang pag-asa. Ito'y nakita ko sa aking experience sa aking nanay. Nabutan niyo nanay ko, di ba? Si nanay ay noong 88 na siya, na ospital, no? November, December. At si nanay, nang na-hospital siya, sa ospital, ilang weeks din siya, ako'y natakot din. Pero hindi ko alam na iiwanan na kami ni nanay. Basta ako'y nagdasal sa Panginoon, sa mahal na ina. At ang dasal ko nun kay Lord, through the intention of our Blessed Mother, Lord, malapit na anniversary ko, December 3. Huwag mo namang kunin nanay ko sa December 3. Kasi pag anniversary ko, iiyak ako ng iiyak. At dininig naman ng Panginoon, December 3, nakalagpas, buhay pa si nanay. 4, 5, sabi ko, Lord, pwede bang extend nyo? Kasi yung aking kapatid sa Canada, uuwi, sana mabutan niya si nanay. At yung wish ko naman ay pinagkaloob ng Panginoon. Dumating kapatid ko, December 7 ng umaga. At sabi ko uli kay Lord, Lord, bukas December 8, piyesta ng ICP. Piyesta namin. Sana naman, wag sa piyesta, mukuni si nanay. Pero iba ang will ni Lord.
December 7, kinuha na siya ng Panginoon. Sabi siguro ng Panginoon, sobra ka na, Jonah. Sobra na yung hiling mo. Kaya doon ba, naalala nyo, piyestang-piyesta, nagmisa lang ako, umalista ako. Kasabay ang kasiyahan, kapistahan, kasabay din ang aking pagdadalamhati. Yung aking ina, nagbibigay ng pag-asa sa aking buhay, ng kagalakan, ng paggabay. Kaya sa gabing ito, lumapit tayo sa Kanya. Especially the youth of the parish. Sapagkat ngayon ay gabi ng mga kabataan. Palakpakan natin ang mga kabataan. Kasi mga kabataan, kumisan, nawawala sa parokya, pero meron namang ilan talaga na porsigido, very active in the church. We thank them for being visible in the church, na sabay-sabay tayo naglalakad. May ginawang ano ba to? Yung anime, ang Year of Hope, parang maliit, si Luce, no? Para sa kabataan, to remind them in our journey. No? Mascot, parang ganon. Isang kabataan, naka-sweater, may rosary, naka-boots na madumi, may hawak na baston, gabay sa kanyang paglalakad. Yung mga kabataan ay kasama rin din natin sa paglalakbay. Tayong lahat sa parokya. We go to Jesus, and our Blessed Mother will bring us to Jesus. She will continue to guide us. And where we meet in the church, sa simbahan. Ang simbahan ay buhay na paalala sa atin ng presensya ng Diyos. And that is the heart of the church. At ang simbahan ng ICP ay napakaganda. The best. Pangalawa lang sa Santo Niño. Pinaganda kasi ni Father Ron yung aming parokya. Kaya ako wala na akong babaguhin. Konti na lang retouch. Pinaganda niyang katulad niyang maganda. The church is ours. Hindi sa amin ni Father Ron, aalis kami. Just like Bishop Elias. Siya ang ating bishop ngayon. Hindi natin alam kung abutin din siya 21 years. Aalis din kami. Pero lahat tayo naging bahagi ng simbahan. And let us enjoy the moments we have in the church. Lahat tayo nagsisilbi sa simbahan. Lahat tayo ay maging magalak. No? Na nasa loob tayo ng simbahan. Wala sanang umalis ng simbahan dahil sa ating maling gawa o maling salita. Kundi, marami pa tayong mahikayat. Sama-sama tayong maglingkod kasama ang Inang Maria na ating pag-asa at gabay. Lalo na next year, ilang tulog na lang. Year of Hope. Amen.